ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talaga ang nais niya. So manalangin po tayo. Abba Father, thank you so much Lord for this morning, Lord. Salamat sa imong salvation, salamat sa imong malaking pagmamahal mo sa amin. Lord, in this morning, ibahagi ko po yung mga salita. Guide me, Lord. Subalit wala akong magagawa kung ikaw wala sa aking buhay. Bless all servant, bless all your people, Lord, na makinig sa inyong salita. Ibalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. So, ready na ito na? Amen. Ready na? Ay, apa na naman? So, talang ko ito tema na the right attitude toward suffering. So, in Tagalog, ang tamang pag-uugali patungo sa pagdurusa. Tama ba? No? Sa mga kuhan dyan, sa mga professional, ang hawad sa mga in-English. Tama ito ang English, Tagalog. Ang tamang pag-uugali patungo sa pagdurusa. Na, the right attitude toward suffering. So, ang sulat ni Santiago ay Tamang pagdurusa. kalipunan ng mga Ano yun siya? Kabo- Chapter 1 verse 2 hanggang tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Maraming naglalarawan ang ginagamit sumulat at mailahad ang tagubilin tungkol sa karunungan, maayos na pag-uugali at kilos ng isang Kristiyano. Tunay tayo Kristiyano, di ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat Katungo. Lord. Katungo sa patunay. Ano nga ba ang dapat na maging ugali natin sa panahon ng mga pagsubok? Maraming mga Kristiyano na hindi alam ang gagawin kung umabot na ang mga pagsubok o trial sa ating buhay. No? Merong nawawalan ng pag-asa. Ang pinakamasama pa nito, yung tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi yan maganda. Dahil yon sa pagsubok. Hindi na nakala. At sa atin pong tatalakayin ngayon, umaga na ito, pinapatunayan po ni Santiago ang kanyang mga mambabasa na kinakailangan nilang maging matatag sa panahon ng pagsubok. Sabi niya dito sa verse 3, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Mas lalong magiging matatag ang ating pananampalataya matapos nating pagtagumpayan ang mga pagsubok. So lahat tayo may sari-saring pagsubok na dumaan sa buhay natin. Pagsubok sa lubunga, no, dapat manatili tayong maging matatag. Pagsubok sa pamilya, dapat manatili tayong matatag. Sa pagsubok sa pinansyal, dapat manatili tayong matatag. Kasi ito yung sabi ni Santiago. No. Ano nga ba ang tamang pag-uugali na dapat na makita sa ating panahon ng pagsubok? Unang pag-uugali na dapat natin taglayin sa panahon ng pagsusubok sa buhay. Number 1, magalak sa panahon ng pagsubok. In verse 2 at
At saka 3, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3, dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, maraming mga mananampalataya o tayo Hiram ko lang ako. ay nanghihina o nawawalan na ng pag-asa sa buhay. No? Aminin man natin o sa hindi, yan ang katotohanan.